everyone! Welcome back to my channel. Today's video guys, pag-usapan naman natin yung experience ko sa PNB credit card ko na inactivate ko at ngayon ay no annual fee for life na siya. Okay, so ano ba nangyari? Kung matatandaan nyo guys, diba gumawa ako ng video before kung ano yung i-activate ko, whether it's the RCBC JCB Platinum or yung PNB Mastercard Platinum. So, di ba, nag-decide ako na ang i-activate ko is yung JCB ko, no, from RCBC, which is higher naman kasi yung credit limit nun. Pero ito yung catch. So, more than 1 year na mula nung na-issue sa akin yung PNB Mastercard Platinum, pero hindi ko nga siya ina-activate. So, panay send ng mga offers si PNB sa akin para lang i-activate ko yung card. So, isa lang yung parang nakakuha ng atensyon ko, yung no annual fee for life na offer nila. So, ang condition is, bali guys, ito ay back in January pa ha. So, yung kwento is January pa. Talagang na-late lang ako mag-upload ng video. So, back in January, so may na-receive ako na no annual fee for life na offer nila. So, ganito yung condition. Una, dapat daw ma-activate ko yung PNB Mastercard Platinum bago mag-January 30. Tapos, merong minimum spend requirement sila na 50K. And yung 50K naman, ang deadline naman niya na ma-meet ko is until February 28 naman siya. So, ngayon, sabi ko, nag-iisip ako nun guys kung kakagatin ko ba kasi alam mo naman, 3 na kasi yung credit card na active ko. So, kung dadagdagan ko pa ng isa, di 4 na sila. So, ngayon, sabi ko, sige, I'll try. Kasi nagkataon, meron akong pinsan na bibili ng laptop na yung high-end na laptop. So, syempre, hindi lang 50K yung halaga nun. So, ang nangyari is kinausap ko and okay naman, nagamitin yung card ko and installment naman siya. Kasi guys, yung mga tumawag din kasi ako sa PNB para tanungin kung ano yung mga condition eh. Ano yung mga eligible for dun sa 50K na spend requirement nila. So, akala ko nga yung kahit pag mag-cash loan ako or mag-convert ng credit limit into cash, akala ko eligible yon doon sa 50K spend requirement. Hindi pala. So, kailangan lang daw yung mga straight purchases at saka yung installment purchase sa partner merchant ni PNB. So, ayun na nga. Yung laptop na binili ng pinsan ko, doon naman yung partner merchant naman siya ni PNB. So, anong nangyari? Yun yung ginamit namin. So, yun yung SIM-wipe. So, more than 50K yung halaga. Parang nasa 90K yata yung halaga nun guys. Or 70K. Installment siya ng 24 months. So, ang sabi kasi ni PNB, once I activated it and na-meet ko na yung requirements, edi yung spend requirement, by April, makaka-receive daw ako ng, magsisend daw sila ng notifications doon sa mga naka-meet ng requirement regarding doon sa no annual fee for life na offer nila. So, fast forward, nung April, actually, naka-receive talaga ako ng text and email galing kay PNB na yung aking PNB Mastercard Platinum daw already comes with no annual fee for life. Alam niyo ba guys, this is the first time na meron akong credit card na no annual fee for life. Ito yung pinakauna. And ang annual fee kasi ng PNB Mastercard Platinum is 3,000. So imagine, 3,000 din yung matitipid ko yearly dahil wala nang ang annual fee na babayaran dito sa credit card na to. So, kung meron kayong credit card dyan ng PNB at hindi nyo pa ina-activate, hintayin nyo muna. Usually or likely nag-o-offer talaga yan sila ng no annual fee for life para i-activate mo. So, sayang din naman. Pero kung hindi mo naman need talaga, di wag mo nang i-activate, diba? So, ganun lang yun guys. So, ako naman is tinik advantage ko lang talaga kasi wala pa akong card na no annual fee. Anyway, meron naman ako isang credit card din na I plan to close rin eh. Kapag natapos ko na yung meron kasi ako mga automatic charges na nakaano doon sa card ko na yun. So, pag natapos na yung contract nun, I plan to close it para 3 na lang ulit yung card ko. Syempre, I will retain yung PNB since wala siyang annual fee na babayaran.
Ayun. So, yun lang naman guys yung gusto kong ikwento. Matagal na 'to, eh, ngayon lang talaga nagkaroon ng time. So, kung meron kayong mga credit cards diyan na hindi pa na-activate at hindi niyo naman pa kailangan, 'di wag mo na i-activate. Wait niyo rin kasi yung mga banks nag-o-offer 'yan. Minsan bigla na lang yung nag-o-offer sila ng mga perks like no annual fee for life para lang i-activate mo yung card o kaya meron silang mga vouchers na pwede niyo rin naman magamit na ibibigay kapag inactivate mo yung credit card. So, yun lang yung gusto kong i-share. And if you have any question, feel free to comment below. And thank you so much for watching this video and see you again on my next. Bye!